Okay po, may topic na naman tayo. Paano magkaroon ng pera, paano yumaman, connected to lagi sa health. Siyempre, pag hindi ka healthy, paano kaya yaman? Pero ang topic ko ngayon, yung dating mahirap, paano yumayaman. Okay? Pinanganak kang mahirap, anong chance mo yumaman? Yan ay tuturo ko sa inyo. Okay? Itong tips ko po, talagang turo lang to sa inyo, tulong lang to sa kababayan natin. Sa tagal ko na sa social media, 17 million followers tayo, alam ko na paano mag-isip yung kababayan natin. Sanay na ako. So para sa inyo to, hindi para sa akin. Para to sa Pilipino, applicable sa Pilipinong mahirap na sa probinsya, na teenager, doable to. Okay, tapos later, syempre, yung kalusugan, ilalagay ko rin kasi kung di ka healthy, di useless yung pera mo. Isa pa, bago ko bigay itong 10 tips, paano kayong may chance na yumaman, madalas ko nababasa. Binabasa ko yung comments nyo, kaya inaayos ko eh. Meron ako nababasang comments na social climber kailangan. Mali po yun. No, lilinawin ko mamaya. So meron mga nababasa mga comment nyo. May nagko-comment na diskarte lang yan. Mali din yun. Okay? Ang problema ko sa word na diskarte, ito yan ang common. Sasabihin ng mahirap, diskarte lang yan. Yayaman ako. Let's say wala akong 10,000. Diskarte lang yan. Ang word na diskarte para sa akin may halong konting panloloko eh. Kasi diskarte, umutang ka o kinunan mo, parang wala kang ka-effort, nakakuha ka ng 10,000. Diniskarte ko lang. Hindi po diskarte ituturo ko sa inyo. Hindi po maganda yan. Ang tamang word tingin ko, itong tuturo ko sa inyo, strategy. Ano yung strategy? Diskarte is short term eh. Makakuha ka lang ng pera within 1 day, 2 days. Ang strategy ko, pang habang buhay. Pang 30 years, pang 50 years, kung ilan pa ang buhay nyo, yan ang strategy. Okay, number 1. So, inisip ko talaga ito. Mahirap walang ka-power, walang connection, wala lahat, hindi anak ng Diyos. Number 1, you have to know how to think big. Think big. May libro yan. Hindi ko lang dala yung mga books ko dito. Papakita ko sana sa inyo eh. Think big. Isipin mo, paano mo papalakihin yung kapasidad mo na makaisip ng malaki. For example, 1 million pesos. Kaya mo ba humawak na 1 million pesos? I think sa maraming mahirap, pag binigyan mo ng 1 million, baka mahilo na sila. Baka kung ano nang gastusin. Hindi mo kaya, manginginig ka, bibilis yung heart rate mo, magpapalpitate ka. Kasi hindi ka pa ready eh. Diba? Isip mo, hindi mo deserve, hindi mo kaya, hindi mo mabilang. Manginginig ka na. So, paano ka magkakaroon ng any trabaho o business na pang 1 million mas malaki? Takot ka na agad eh. So, umpisa pa lang, talo na. Pag sinabi kong think big na kaya mo gumawa ng malaki, isang mali din ng kababayan natin, dinadaan sa yabang. Akala nila yung think big, hindi, kaya ko yan, kaya ko gawin yan. Paano natin magagawa lahat eh? Let's say, kulang naman yung skills natin, kulang education natin, kulang iisipin mo lang, makakakuha ka agad ng malaking pera dar. Imposible yun. Nananaginip ng gising. Ibig sabihin ko ng think big, parang law of attraction yan eh. Unti-unti ka mag-aaral, matututo para masanay ka sa 5,000, 10,000, 50,000, 500,000, 1 million, hanggang masanay ka na paano tumingin ng malaking pera, paano humawak para pagdating, hindi mawawala. Okay? Think big dapat. Dapat yung plano mo, meron kang pang matagalan at medyo big. Pag sinabi kong mayaman, ano yung mayaman? Okay? Gawin na natin practical. From walang pera, makaipon ka ng mga 3 million. I think at least mga 3 million. Pwede natin sabihin mayaman na. Pwede na. Sa iba, kulang pa yon. Pero kung makaipon ka ng 5 million, mas maganda. Pero 3 million up, considered from walang pera, medyo mayaman na yon. Pero bago ka umabot sa 3 million, dapat matuto ka muna mag-ipon ng 50,000. Galing sa sweldo mo, kaya mo naman sa sweldo mo, 50,000. Kung di ka makaipon ng 50,000, hindi ka habot sa 1 million, sa 3 million, di ba? So, tinuturuan ko kayo mag-expand. Number 1, think big ka.
Law of attraction niya. Sanayin mo yung sarili mo, makakausap mo na sanay sa malalaking amount, masasanay ka. Number 2, dapat marunong ka makitungo sa tao. Marunong ka makitungo sa mayaman, marunong ka makitungo sa politiko, sa senador, sa presidente, marunong ka makitungo sa pobre at street children, may hirap. Kaya mo dapat lahat yun. Okay? Hindi ko sinabi mag-social climbing. Iba yung social climbing na iniisip nyo. Mali po yun. Ang social climbing, ibig sabihin, may mayaman. Darating. Pagdating ng ganito social climbing, pagdating ng mayaman, sabi mo, boss, ano kailangan mo? Gwapo ka ngayon, ang galing mo ngayon. O, ikaw pinakamagaling, pahingi naman ng pera mamaya, di ba? Pahingi naman niya, sama mo naman ako dito. So, pagdating pa lang ng mayaman, ang mata mo, iniisip mo, paano ako makakuha ng pera dito? Pagdating pala ng politiko, isipin mo agad, paano ako makakuha ng posisyon o pera dito? Yun ang social climbing, yun ang hindi maganda. Ang point ko, yung marunong makitungo sa tao, yung sanay ka lang makideal sa kanila. Kung may kausap kang mayaman na mayaman, like ako, sanay ako kumausap sa politiko, sa mayaman, hindi ka dapat yung nanginginig na, natatakot na. Kasi unang-una pag ako, parang, ano kailangan ko sa'yo? Wala naman ako hihingin sa'yo. Kahit bilyonaryo ka, so what? Hindi naman ako nagka-campaign funds. Diba? So, wala akong kailangan. Pero, relax ka lang. Pero, respectful ako. Kung merong mataas na tao, mayaman, o ano, respectful ka. Tahimik ka lang. Huwag lang maangas. Makinig ka sa kinakwento niya. Pagpalabas siya, samahan mo. Kung sa kotse niya, ihatid mo. Respectful lang. Walang masama. Kasi yung mga mayayaman, mataas na tao, sanay na sila na yung tao nagbabaw sa kanila eh. Wala namang masama doon, respeto lang naman eh. Huwag ka rin mayabang. So, marunong ka makitungo. Ang example ko nga eh, tingnan nyo yung mga nagtatrabahong kababayan natin sa mga 5-star hotel. 'Di ba? Yung mga sa mga mamahaling restaurant. O, 'di ba? Makita mo, sanay na sanay sila makitungo sa mga country club ng mayaman. Mahirap lang sila, hindi sila social climber itong mga kababayan natin. May iba waiter, iba tagalinis, pero marunong sila makitungo. Parang ngayon lang, humble lang, tahimik lang, kung ano kailangan, hindi humihingi ng pera, hindi nanggugulo, trabaho lang, ganun lang. Marunong makitungo sa tao, mayaman o mahirap. Sasabihin mo, Doc, opportunity na to. May dumating na mayaman sa barangay namin. Hihingian ko na ng pera. Diba? Yan ang mentality na iba. Didiskartihan ko, makakakuha ko, mali po yun. The point is, kung may mayaman, pag ako, kausapin mo lang, wala kang kailangan. Tumulong ka muna sa kanya, ano kailangan niya. Diba? Sasabi mo, Doc, nalugi ka, wala kang nakuhang pera, wala kang nakuhang posisyon, so what? May nakuha ko, hindi nyo alam ano nakuha ko. Nakuha ko respeto nila. Diba? Nagulat yung bilyonaryo, walang hiningi si Doc ha. O, wala hiningi, walang kailangan. Pataas ng pataas yung respect nila. So, may chance ka pa makausap sila later on. Hindi katulad pag humingi ka agad, tapos na usapan. So, marunong ka lang makitungo. Rich or poor, mahirap to ha. Hindi siya madali. Think big, marunong makitungo, i-expand mo yung utak mo. Number 3 tip, strategy from mahirap maging mayaman, dapat hindi ka nai-scam. Yan. Paano ka makakaipon ng 1 million? Pagdating pa lang ng 50,000, 100,000, scam ka na agad. May napanood ka lang sa Facebook na gwapo at maganda, kinausap ka lang, chinat ka na, biligay mo na yung pera mo. Wala na eh. Nagtrabaho ka sa abroad, OFW, nag-ipon ka 1 million, nakakita ka na isang mukhang bolero, binigay mo na yung pera mo. Wala eh. So number 3, dapat never ka ma-scam. Diba? Iba ang concept ko ng investment. Ito para sa mahihirap na kababayan natin na hindi gano'n nakapag-aral, kulang sa experience sa mga tao. Ganito lang. Invest nyo, kung gusto nyo, ilagay nyo lang sa bangko. Sabi, natutulog ang pera sa bangko. Hindi natutulog ang pera sa bangko. Safe ang pera sa bangko.
safe ang pera sa bangko. Pag binigay mo sa kahit sinong tao, ititiwala mo yung inipo mong 200,000 sa tao. Ni si kapatid mo nga, hindi mo pwede ipagkatiwala, nanakawin niya eh. O kayo magsabi, ni ka mag-anak nga, may scam ka eh. Di mo pa kakilala. May isang sikat na tao, gwapo, maganda. Tayo, ordinary lang, nagtatrabaho lang. Pero may pera tayo, kunwari. Kakausapin tayo nung pogi, nung gwapo, ang galing magsalita. Para i-invest ko, let's say, yung 300,000 ko. Isipin mo ganito. Yung iba kasi inisip, ay, simple lang ako. Kinausap ako ng isang sikat na tao, artista dati. O, bibigay ko na yung pera. Ay, nako. Common sense. Guwapo siya, magaling siya. Bakit tayo kakausapin kung mahirap lang tayo? Isa lang ang purpose niya kausapin ka, para kunan ka ng pera. Diba? I mean, common sense eh. Dapat alam natin ang itsure. Like ako, alam ko naman, simple lang ako, hindi naman ako gwapo. So, pag may lumapit sa akin, alam ko may kailangan yun. Diba? Obviously, may kailangan yun. Bakit naman lalapit ko walang kailangan? Nung bata ako, walang lumalapit eh. Ngayon, lapit kayo na lapit. So, may agenda yun. Common sense. So, kung gusto mo mag-invest talaga, ganito lang. Lagay mo lang sa bangko. Pag umabot na yung pera mo ng mga 2 million, 3 million up, pwede ka bumili ng lupa. Bili ka ng lupa. Kailangan safe yung titulo. Pwede yun. Okay lang yun. Iwan mo sa anak mo. Kahit yung mga maliliit na lupa, 250,000, 500,000, sa gobyerno mo bilhin, pwede yun. Bangko and lupa safe. Bakit? Kasi hindi tayo ganun katalino. Wala tayong time na magbantay-bantay ng mga investment, ng mga negosyo, kung ano-ano. Huwag tayong magtiwala sa iba. Mahirap. Mahirap. Sabihin mo, kasi ito kasi ang problema eh. Ilalaliman ko na. Gusto ko bilisan, kaya lang eh. Kailangan ma-explain ko eh, ng maayos eh. Ganito kasi ang problema. Pagdating sa investment, mahirap talaga yung biglaan magtitiwala ka sa tao eh. Wala talagang ganun eh. Kung gusto mo mag-invest talaga, ganito dapat education. Okay? May pera ka, gastusin mo sa aral nung anak mo, aral mo. Diba? Pag naging attorney ka na, pwede ka na yumaman. From mahirap, naging mayaman ka na. Naging doktor ka, hindi ka masyado yayaman, pero pwede na. O maging engineer ka, accountant ka, from mahirap, pwede ka na makaipon. So, diyan ka mag-invest. Sa family mo ka mag-invest. Diba? Pwede yan. Sa kalusugan mo mag-invest. Mag-invest ka sa salita mo, matuto ka magsalita. Mag-invest ka sa magandang cellphone, pwede kung magbablog ka, pero huwag yung pinakamahal. Mag-invest ka sa isang desktop, kailangan mo yun eh, no choice ka eh. Pero mag-invest ka sa, ito practical, maganda ka, gwapo ka, mag-invest ka sa kapugian, kagandahan, pwede rin yun. Pwede rin yun, di ba? Tadhana mo yun. Hindi ko sinabi humanap kayo ng mayaman, pero talent din yun eh. Pero kung yung mag-i-invest ka sa mga double your money, yung mga fake ads, delikado tayo. Okay? Yung mga nakikita nyo iba nagsasabi na natutulog sa bangko, i-invest nyo, pwede yun kung magaling talaga kayo. Diba? Kung talagang hindi ka mabobola, hindi ka maano. Pero basically, sa akin, very dangerous. Very dangerous. Diba? Mas safe dyan. Ito kasi ang problema, kaya nai-scam ang maraming Pilipino at tingin ko tuloy-tuloyan kayong mai-scam. Ganito kasi, let's say meron kayo, ito na, bumalik na sa utak ko. Meron kayo 500,000, di ba? Sasabihin mo, kailangan palaguin yan, i-double your money. Mali po. Kung gusto mo palakihin yung 500,000, ilagay mo sa bangko, pumasok ka, magtrabaho ka ng 8 o'clock up to 5 o'clock hanggang gabi. Kung ano yung tindahan mo, karinderya mo, trabaho mo, magtrabaho ka para may sweldo ka, may kita ka sa negosyo, dagdagan mo yung 500,000. That's how you earn. Sino ang naloloko ng scammer na naglantaran everywhere, lalo na sa FB, ang dami. Wala akong pinapatamaan halos sobra-sobra daming fake. May AI pa ngayon. Ang nai-scam, yung ganito. May 500,000 ka or pera, ayaw mo na magtrabaho. Gusto mo, nakaupo ka lang,
Hawak mo yung perang malaki, kala mo ilalagay mo sa isang bagay, biglang tutubo to, magiging dalawa. Kalokohan yun. Kaswapangan yun. Ang talent ng scammer, hulihin yung kaswapangan ng tao. Madodouble yan. Wala kang gagawin. Uupo ka lang. Walang ganon. Diba? Itago mo yung pera. Ako, hanggang 50 years old ako, wala akong investment. Bangko lang ako. Bangko lang, wala lang. Bangko lang, nilupa nga, wala eh. Walang pera. Bangko lang, trabaho lang. Yun ang pinaka-safe sa lahat. Except kung matalino ka, magaling ka talaga, possible, pero kung hindi tayo matalino, yung bangko, 99.9% hindi magsasara, hindi magbabank run. Pero yung tao, binigyan mo ng pera, tingin ko 70% lolokohin ka. Okay? Hopefully, nakita nyo na huwag kayo ma-scam. Iba yung tips ko. Number 4. Ang ugali ng from poor to rich ay walang inaaway. Walang angas, walang asar, walang gaspang sa balat. Hindi siya abrasive personality. In short, madali dalhin. Hindi nyo ba napapansin sa buhay? Kung bata pa kayo, hindi nyo mapapansin. Yung nagiging presidente ng classroom, nagiging presidente sa mga association, sa mga society, hindi sila yung pinakamatalino. Hindi sila yung pinakamagaling. Ang nagiging leader na pupunta sa mataas na pwesto ay yung pinakamabait na walang kaaway. Hindi nga siya matalino, average lang siya. Wala siyang inaaway. Gusto siya ng lahat ng mga ibang tao. Siya na lang gawing presidente ng classroom o ng grupo natin, di ba? Kasi maganda yung ugali niya. Medyo extrovert. Okay? Marami sa inyo introvert. Introvert din ako. Pero pilitin nyo medyo extrovert. Medyo madali-dalin. Walang inaaway, walang binabash. Pwedeng yumaman. In short, walang ahas sa buhay mo. Okay? Ano ibig sabihin? Wala akong pinapatamaan sa word na ahas kasi may isang book yan sa foreign book to eh. Sabi niya, okay lang magkaroon ng katunggali. Huwag ka lang magkaroon ng a few enemies na parang snake na papatayin ka for life. Kung meron ka lang ilang kaaway, 5-10, na sobrang galit sa'yo, na wala nang ginawa buong araw, umaga hanggang gabi, kundi tirahin ka, yun ang delikado. Yun ang delikado. Kaya hindi maganda makipag-away. Baka matouch mo yung galit niya, gawin ka niya, i-career niya na ilubog ka niya for life. Sayang naman. Tumataas na yung negosyo mo, gaganda na lahat. Biglang, may mangyayari. Baka mamaya may masamang mangyari pa. Marami may topax ngayon. Huwag na kayo makipag-away. Hadlang yan sa pagyaman mo. Tiis lang. Hindi mo kailangan manalo sa salita. Nanalo ko. Ako tama, ikaw mali. Nanalo ako sa comment. Hindi mo kailangan manalo sa comment. Kailangan manalo ka sa bank account. Diba? Dapat manalo ka sa bank account mo. Hindi panalo sa comment. Useless ang comment eh. Diba? Pataasan ng ihiyan eh. Mas marami kang ipon, mas panalo ka. Tahimik ka lang. Number 5. Ito, hindi to inisip rin ng mga kababayan natin mahirap. Mas mahalaga ang magandang reputasyon, honesty, integrity, pinakamahalaga yan. Mas mahalaga pa yan sa pera sa bangko at pera na maloloko mo sa ibang tao. Ayan, maraming hindi naniniwala dito. Karamihan ng kababayan natin, lalo na sa FB, sa TikTok, sa Lazada, puro scamming. Scam. Kuha ng konting pera, panloloko, gamitin yung mukha ko, gamitin yung mukha lahat. Puro scam. Makakuha ng konting pera, kala nila mananalo sila in the end. Yun ang short-term thinking eh. Short-term yun eh. Kikita ka sa umpisa, pero naniniwala ako, makakarma in the end eh. Merong ano yun eh. Kasi ang isip niya, good for 1 year lang eh. Kumita ngayon. Nasarapan sa scam. Siyempre, next time, palaki ng palaki yung scam na gagawin niya. Hindi lang FB lolokohin niya, iba na, tao na, kamag-anak na niya. One day, makakahanap yan ng katapat. Hintayin mo lang yung mga scammer. Pag nakahanap siya ng katapat, patay siya doon. Kasi nasanay na siya. Nasarapan siya sa mali eh.
Kaya ituloy-tuloy na niya. Kaya sinabi ko sa inyo, yung short term hindi maganda. Pero kung mag-iisip kayo, kayo kung bata pa kayo, let's say ang buhay nyo, 30 years pa. Ang buhay mo, let's say, 50 years pa. Kung abot ka na 70, 80, 90 years old. Just imagine, you will live 30 to 50 years. Ang pinakamahalaga, reputation mo. Mahirap ka na nga. Tapos alam pa nila, manloloko at scammer. Wala na. Pag mahirap ka na, sabihin mo, may integrity ako. Kahit mahirap ako, hindi ako nagnanakaw. Pag pipila ako. Hindi ako nang dadaya, nang titiis ako pag wala. Pag walang pera, tiis. Hindi ako gumagaya sa iba na nagnanakaw, gumagawa ng kalokohan. Wala. Diba? Good reputation. Kasi yung good reputation, pataas ng pataas yun eh. Diba? Honesty, hindi nanloloko, hindi nanlulugi, mas panalo in the end. Ang mga mayayaman at yung swerte, alam mo yung mga like ako, isang tingin ko pa lang, alam ko na ako scammer eh. Naluloko din naman ako, pero kita mo sa mata. Diba? Tingnan mo ang mata ng scammer o mata ng basher. Kausapin mo, o sa mga kamag-anak mo, sino basher, tingnan mo yung mata niya, malikot. Parang alam mo may tinatagong kalokohan, nakaganyan yan eh, nakaganyan yung ganyan eh. Pero yung mabait, na gusto lang tumulong, mas mabait, mas sinuswerte yung tanda mo, buhay is long time. Number 6, focus ka sa USP mo, unique selling proposition. Kung ano talento mo, i-focus mo. Extreme example dito si Pacquiao, syempre magaling siya sa boxing, pinasok niya. Pero birang-bira yung gano'n. Birang-bira yung may talent talagang isa. Kung ano man yung talent mo, let's say, kung ano man ginagawa mo sa trabaho mo, marunong ka whatever, i-focus mo doon. I-focus mo lang doon. Like ako, talent ko lang, magaling ako tumulong sa mahirap. Basta yung utak ko, kaya ko i-focus sa pang mahirap, kaya ko mag-focus sa pang mayaman. Itong mga tips ko sa inyo, wala to sa libro, wala to sa Google. 'Di ba? Na binabasa ko lahat ng libro, pero ina-apply ko na sakto nakahain sa Pilipino. Kaya nga mga health tips ko, ibang klase. Kala nyo lang Google, hindi siya Google eh. Sakto, kasi alam ko yung nararamdaman ng mga inikot ko kasi mga mahirap na lugar, sanay ako. Sa squatter area, sa pulubi, sanay ako doon. Kaya alam ko ano yung need nila. Focus kayo sa talent mo, yun ang palakihin mo. Kung talent mo mag-drawing, maggawa, kung ano man yung... Kasi unang-una, hindi tayo genius eh. Like ako, hindi rin naman ako genius eh. 'Di ba? So, kung health ang gusto ko, focus ako sa health. Health na pangturo, doon ako focus. Diba? Ngayon, magaling din ako dito sa ibang parts sa pera, personality, kaya ko rin yan lahat. Kaya, fino-focus ko lang muna yan. Diba? Huwag masyadong masyado kasi hindi man tayo ganun ka-genius. Pag nasa school kayo, kung sa math ka lang magaling, okay na 100 ang score mo sa math, tapos 50 lang ang score mo sa sa ibang subject, okay lang yon. At least sa math, champion ka. Sa contest, panalo ka, di ba? Na-focus mo sa isa, mauuna ka dun eh. Yun lang naman kailangan mo. Number 7, ito para sa akin, pag mahirap ka na, dapat noble o maganda yung goals mo sa buhay. Meron kang medyo magandang layunin na hindi lang pansarili. At yung goals mo, pwede magbago, depende sa swerte na darating. Pangit naman kasi kung mahirap, siyempre, gusto mo lang sa pamilya mo, makakuha ng bahay, ganito. Pero dapat dagdagan mo konti. Kasi pag lumapit ka sa mga taong may mga boss, sabi mo, goal ko lang ay para sa pamilya ko, bahala kayo sa buhay. Siyempre, ayaw nila eh. O sabi mo, goal ko, kahit ako ay housekeeper, pinakamagandang housekeeping. O maglilinis, kahit wala nakabantay, lilinisin ko yan. O kahit lampas na yung oras, magtatrabaho pa ako. Pag inalagaan ko yung anak ng amo ko, babantayan ko yung anak ng amo ko na parang anak ko. O, simple lang Marami tayong mga kasambahay na OFW. Babantayan ko yung anak ng foreigner na parang anak ko siya. O, pag magawa mo yan, makita ng amo mo, nako, i-adapt ka na nun. Isa pa pala nakalimutan ko para sa mahal na OFWs. May secret pa pala para umakyat. Una-una,
OFW na kayo. Nandun na kayo sa first world country. 'Di ba? Nasa first world na kayo kung Singapore, Hong Kong, US. Kung may chance kayo mag-citizenship or close to citizenship, kunin nyo. Let's say 10 years, 20 years na kayo doon. Huwag na kayo magalit doon sa mga nakatira doon sa mga foreigner doon. I-apply nyo kasi mayaman silang bansa. Itong mga bansang to, ang life expectancy nila 88 years old. Pag doon ka nakatira, aabot ka ng 88. Pag sa Pilipinas ka nakatira hanggang 70 years old lang. Bakit? Ay dito syempre kulang lahat. Kulang healthcare, pangit public hospital, kulang gamot, pollution. Diba? Yun ang average dito eh. Average yung 88. So pag sa abroad ka na, kunin mo yung benefits ng bansa, tumulong ka na lang sa Pilipinas, mag-donate ka na lang later on kung gusto mo. Magtayo ka ng isang maliit na school dito, magbigay ka ng isang classroom o whatever, mag-donate ka, magpakain ka ng mahirap dito, yun na lang itulong mo. Pero yung OFW ka na, citizenship, sa tingin ko maganda. Lalo na kung 20 years ka na doon. Diba? Tutulong ka naman dito eh, ba't di natin kukunin? Kailangan tayo ng abroad. Tayo dito masikip. Kulang ang trabaho, mahal ang bilihin. Doon tayo. Diba? Number 7, movable goals. Pero meron din dapat tulong in the end para yung God's will darating. Oo. Ako kasi, kita mo ako hindi ako nagsisinungaling. Never. Sa kampanya, never ako humingi ng piso sa kahit sinong tycoon. Yung mga tycoon, bibigyan ako ng cheque, 3 million, 4 million. Hindi ko tinatanggap. Never ko tinanggap. Never ako nanira. Bakit? Ang bet ko kasi may Diyos eh. Dalawa lang yan eh. Either may Diyos o walang Diyos eh. It's either two. May karma o walang karma. Ang bet ko may Diyos. Kung may Diyos, dapat nakakita niya matinuto, maayos to, kahit anong mangyari, kahit malubog ako, tatayo ako in the end. Paano malinis eh? Diba? Kung ang bet mo walang Diyos, okay lang, hindi magnakaw ka, gumawa ka ng kalokohan. Total, wala namang karma, diba? Pero sa akin, naniniwala ako may God, may spiritual blessing. Tsaka, pag positive ka, medyo mas sinuswerte. Mas sinuswerte. So, dapat nice goal. Kwento ko na yung goal ko para sa bayan natin. Kahit sa private lang, okay na ako eh. Pero movable goals. Kung ano open sa'yo, kunin mo. Number 8. Number 8, very, very important, pero hindi ko nahabaan kasi... number 8, tipid and hard work. Di ba? Simple lang yun. Ito yung ayaw ng iba. Gusto ng iba, invest lang yung pera nila, double your money. Walang tipid, walang hard work, yayaman ka. Kalokohan yun, scam yun eh. O, alam niya kasi gusto mo yung shortcut, gusto nyo diskarte, gusto nyo trabahong easy, di ba? Trabahong tamad yun eh. So, para yumaman, tipid talaga, konting tipid. Tapos, hard work talaga. Kung iba natutulog na nagtatrabaho ka pa, ganun talaga yun eh. Tipid and hard work, doon ka makakaipon. Para yung 50... Pag hindi ka nakaipon ng 50,000, kung hindi mo kaya ipunin ng 50,000, hindi mo mahawakan, nawawala. Paano ka makakaipon ng 100,000? Paano ka makakaipon ng 500,000? Nakaipon nga ng 500,000, medyo bilib na ako sa'yo. Kasi lahat naman may sweldo eh. Lahat naman kaya mag-ipit eh. Diba? Huwag ka lang manigarilyo, huwag ka lang minom ng alak, huwag ka lang masyado kung ano mga games na hindi kailangan, meron ka namang way talaga niyan. O, alam ko sasabihin mo, malas. Ganito sasabihin na iba, walang pera dito sa Pilipinas, lugi talaga, malas, mababa ang sweldo, mataas ang bilihin. Okay lang yun. Bakit yung iba kumikita? Diba? Lahat naman naghihirap eh. Bakit punong-puno yung mall? Sikip-sikip sa mall, diba? Daming pera umiikot dyan. Malakas ang negosyo, hindi naman pandemic eh. Yung pandemic, nandyan lang yan. Nandyan lang yan. Kasi pag ang mentality mo, hindi ako yayaman, mahirap ako, kulang sweldo ko, masalbahe amo ko. Tulad na sinabi ko sa'yo, number 4, huwag maangas ang personality, di bagsak na kayo doon. Number 2, marunong makitungo sa tao, ay bagsak na kayo doon. Paano? Galit na kayo agad eh. Hindi kayo matataas. At pati customer, di lalapit. Paano? Nakaasim na yung mukha eh. Diba? Number 8, tipid and hard work. Number 9, doon darating yung swerte. Doon darating yung swerte. Luck will come. Sabi ko nga,
Pag ginawa mo to lahat, darating na swerte. Titipid ka na, hard work ka na, tingin mo pa may God, naniniwala ka na may anghel na tutulong sa'yo. Ganda yun. Kaya ako, hindi ako nag-give up eh. Kita mo ako. Ako, partida pa nga na may panic attack ako, may depression pa ako. Ako nga, may depression, may panic attack. Kaya ko labanan lahat eh. O, kayo pa. O, tapang-tapang nyo. Diba? Lakas-lakas pa ng katawan nyo. Diba? Kaya nyo yan. Lahat naman nag-start sa poor eh. Number 9, luck will come. And number 10, syempre, dahil doktor tayo, hindi pwede hindi ka healthy. Hindi, katangahan yun yung hindi mag-i-invest sa health. Hindi ko sinabi bumili kayo ng kahit ano, wala akong binibenta. Alagaan lang, huwag manigarilyo, uminom ng maraming tubig, kasi mas mahaba ang buhay mo. Ang taong umabot ng 70, 80, 90 years old, mas mayaman. Kasi mas matagal yung pera niya sa bangko, yung lupa niya mas matagal tumaas. Pero kahit gaano ka kayaman, pag namatay at age 40, age 50, tapos, mahirap na. Diba? So, wala yan sa umpisa na marami dyan, umpisa mayaman, kita mo. Later on, lalabas yung bulok, lalabas yung scam, babagsak din. Diba? Babagsak din, hindi nang ipon eh. So, health is very important. Live long, time is money. Mas mahaba buhay mo, mas marami kang magagawa. Okay, saan po nakatulong to? 1 to 10, ulitin ko lang para maintindihan nyo bakit itong strategy ay from poor to rich. Number 1, think big. Diba? Pag hindi ka nag-think big, hindi ka yayaman, isip mo, hindi mo deserve eh. You will not get it. Number 2, hindi social climber, marunong lang makitungo. Pag hindi ka marunong makiusap sa mayaman o sa matataas na tao, paano tayo yayaman, di ba? Ni anong negosyo, wala. Number 3, dapat hindi ka ma-scam. Di ba? Invest ka lang sa bangko, sa lupa, sa sarili mo, aral mo. Kasi pag na-scam ka, ubos agad yung pera mo, hindi ka rin yayaman. Gusto mo easy money, mabilis ka mauto, naniniwala ka sa mga napapanood mo, wala, talo agad. Di ba? Number 3, tsaka bakit mo inuubos yung time mo kakanood ng mga useless o kakaisip ng investment? Ako wala akong pinuntahan ni isang meeting. Dapat yung oras mo, paano kumita ng pera, paano pagandahin business mo, yung produkto mo, or whatever, o yung trabaho mo, pagandahin mo. Doon ka may sweldo, sure na yun eh. Naghahangad pa ng kaswapangan sa ibang mamamali. Kung ang tadhana mo ay makaipon lang ng 500,000 at 1 million, pwede na yun. Okay na yung 1 million kaysa 0. Diba? Kaysa ma-0. Number 4, walang inaaway. Dapat madali-dali yung personality. Number 5, good reputation is more important. Pag good reputation ka, di ba merong mga employee talagang hindi mo tatanggalin, mabait eh, honest eh. Nung nagkasunog, hindi kami iniwan eh. Utang ko buhay ko sa kanya eh. Yung mga ganyan, no? Hindi ako hinayaan eh. Inalagaan tayo. Yan talagang kahit magkasakit, tutulungan mo. Ano talaga siya eh. Parang pamilya siya eh. Diba? Good reputation. Mas mahalaga. Mas malaki ang makukulimbat mong pera in the end. Kasi nga, mabait ka eh. Kaysa yung in-scam mo isang beses. Meron dyan, nag-scam na isang beses. Nakakuha ng 100,000 minsan. Tapos na. For life, naka-X na siya. Paano manloloko eh. Diba? Bahala siya sa buhay niya. Number 6, focus sa talent mo. Number 7, dapat maganda ang goal. Medyo may God's will. Para may swerte, may tsamba. Number 8, tipid at hard work. Number 9, darating yung swerte. Dapat open lang. And number 10, dapat healthy ka lagi. Lahat ito, pag sinunod-sunod mo, tapos pag maayos pa yung partner mo, sa tingin ko, malaking chance maaabot mo either 1 million, 2 million, 3 million. Pero by the time you reach, pag nakaipon ka na ng 1, 2, 3, medyo okay na sa akin. Kailan ka lang mag-i-invest? Kung gusto mo mag-invest, sige, tatapusin ka na. Let's say, matigas ang ulo mo, gusto mo mag-invest. Tingin ko kung may 5 million ka na muna. Tago mo muna yung 5 million sa bangko mo. Pag may 5 million ka na sa bangko mo, pwede ka na siguro mag-invest ng 10%, 500,000. Sa kung anong kalokohan na lumalapit. Sige, invest mo yung 500,000 mo. Tapos, pag naloko ka sa 500, nawala na yung 500,000 mo, kasi gusto mo pa rin talaga magsubok ng easy money,
At least may 4.5 million ka pa. 'Di ba? Eh gusto mo ibigay yung 500 mo, nasa sayo eh. So nasa sayo. Para sa akin, gusto mo mag-invest, maglalabas ka lang 5 million up and only 10%. Kung gusto mo i-gamble, gusto mo magsugal eh, di sugal mo konti. Pero yung bulk ng pera mo dapat nakaipit kasi kailangan mo yan one day. Okay? Isa pa pala, kahit merong lumapit, ito rin minsan naubos yung pera, biglang may pera kang ipon, biglang may iiyak sa'yo na, pahingi ng pera mo, nagkasakit si nanay, nakasakit si tatay, ganyan. Pwede kang magbigay lang konti, pero wag mo ubusin lahat. Kasi laging may magkakasakit, laging may ma-ICU. Ang ICU sa private hospital, 500,000 a day. I mean, hindi mo naman talaga trabaho yan na gastusan eh. Trabaho ng gobyerno yan eh. 'Di ba? Naalagaan tayo, hindi naman talaga. Kasi kung milyon-milyon pang dialysis, pang ganyan, ay masisiro tayo, hindi rin maganda. Paano yung anak mo? Wala nang kakainin, hindi na makakaaral, 'di ba? Magbigay ka na lang ng tulong, konti, effort, pero yung ipon mo, tulad na sinabi ko, ipon pa rin. Baka ma-emotional scam ka ng iiyak-iyak na makuha rin yung pera mo. Marami din may ganyang scam. Kaya magbigay ka na lang konti. Kasi hindi naman yan kasopaangan kasi mahirap ka naman eh. Hindi ka naman mayaman eh. Tsaka pag humingi sa'yo, bigyan mo 5,000, 10,000 na sobra mo, sa iba na siya humingi. Di ba? Ipit. Ipit. Yan ang tip ni Doc Willie na pampatalino para may pera kayo balang araw. Sana nakatulong to. Pasensya na mahaba. God bless po.